Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. Are you really happy this this evening? Amen. Okay. So para mas masaya, ay buksan natin mga Bibles. Luke chapter 21. Luke chapter number 21. Babasahin po natin ang ilang mga talata. Diyan po sa mga una. Patungkol po yan sa poor widow. Remember that we are talking about divine or stewardship. Tayo po ay mga katiwala. So how are our managers this night? Kumusta po ang mga managers? Kasama ko bakit talaga? Kumusta ang mga manager? Hindi pa rin nagsisink sa ating isip na tayo ay manager ng Diyos? Oo. Ikaw ay manager ng Diyos at kung yung institusyon na hinawakan mo ay bankrupt, ikaw yung masamang manager. Okay. Kaya dapat mag-ayos-ayos ka ng pagmamanage ng iyong buhay, ng mga ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Because as a manager, you should really make sure that you develop the things that the Lord has given. Amen? Oh. Kaya po, bawat isa sa atin, if you are saved tonight, and if you have been baptized, and you are a member of this church, you are supposed to be a manager, a good manager. So dapat ikaw ay pinagpapala ng Panginoon sa pagmamanage mo doon sa ibinigay ng Diyos sa iyo. Again, remember, ano bang mga ibinigay ng Diyos sa atin? Una, yung ating buhay. So, kumusta ang buhay mo? Is that life that the Lord has given? Really, prospering? Nag-i-improve ba yan? And then, not only that He gave us life, but He gave us eternal life. Kumusta naman yung eternal life mo? Mayroon ba yang paglago? Binigyan ka rin ng oras ng Diyos. Amen? So how are you spending or managing your time? Binigyan ka ng Diyos ng mga talents. Kumusta yung mga talentong yan? Are you managing it? Lumalago ba? Yung iba nalago sa paglalaro ng ML. Yun, dun siya. Bumibilis yung mga pagte-text. Okay. Doon, bumibilis talaga yung mga daliri niya. Galing-galing. Pero yung binigay na talento ng Diyos sa'yo, yan ba ay lumalago? Minamanage mo ba yan? Yung pera na ibinigay sa'yo ng Panginoon, your treasure, may binigay bang pera sa'yo ang Diyos? Sino ang hindi nagkapera? Yung mga estudyante nga dito, mas malalaki pa yata ang mga allowance sa amin eh. Oh. May mga nag-a-allowance dito, 500. Isang araw lang yun. Sana oil. Oh, saan, anong ginagawa mo diyan? Whether yung binibigay sa'yo na allowance mo or yung pera mo, whether it's 10 pesos, 20, 100, 500, 1,000, minamanage mo ba yan? Lumalago ba yan sa'yo? O panay ka gastos? Walang nangyayari. So, you've got to be a good steward. You're a manager. Amen? Ito ilang linggo na natin pinag-uusapan, kaya dapat nag-sync na sa puso mo. Kaya bawat punta mo ng simbahan, ay manager nga pala ako. Okay, so I should manage my life. Okay? So Luke chapter 21, basahin natin verses 1, 2, 3, and 4. And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury.
And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God. But she of her penury hath cast in all the living that she had. Look at the commendation of the Lord for this poor widow. Sabi ng Panginoon, this poor widow hath cast in more than they all. That's the word of God. You know, that is the end of divine stewardship. Yung goal ng divine stewardship is really for God to say, well done. For God to say, to have a commendation. Yung ikaw ay, yung maganda ang sasabihin ng Diyos sa iyo. Tingnan mo, napakaganda ang sinabi ng Diyos sa poor widow. Ano sabi? This poor widow hath cast in more than they all. Sa lahat ng mga nandoon na nagbigay, this poor widow hath cast in more than they all. Pag sama-samahin mo man lahat ng kanilang ibinigay, marahil malalaki. But this poor widow cast in more than they all. Mas pinakamarami pa rin siya. You weigh that in the eyes of a living God, yet this poor widow still has cast in more. Sa paningin ng Diyos, kaya nga po siya may commendation. Hindi siya madamot. Amen? She is really a generous person, and she really is a godly person. Yun po yung commendation na yan ng Panginoon. Sapagkat Diyos mismo nagsasabi ng bagay na ito. It is not the pastor, it is not the church, it's not the president, it's the Lord Jesus Himself. So yan pong isync natin yan sa isip natin. Look at the time when Jesus was saying this doon sa templo. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita at nawa ay muli namin, Panginoon, makita ang aming mga sarili at maunawa nga po namin ang tamang pangangalaga sa mga bagay na ibinigay mo po sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Holy Spirit of God, pangunahan mo po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. As I have said, ito pong mga katagang yan ay nagsasabi sa atin yung tinatahak natin na mga managers ng Diyos. Because when we talk about stewards, we are supposed to be a steward of God. Responsible tayo, accountable tayo sa Panginoon. Hindi tayo accountable sa kahit sino man. Now, ang pinag-uusapan natin dito ay yung ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Okay? At yung ibinigay ng Panginoon sa iyo at sa akin, sa ating pamilya, sa ating simbahan, accountable tayo doon. Okay? Marahil may mga tao na may nagbibigay sa atin, o kaya institusyon, yung boss mo marahil, and you serve them well, and you give what they deserve sa mga services ninyo, sa services mo sa Kanya. Pero ang pinag-uusapan natin dito ngayon, mga kapatid, ay yung ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. So dapat,
number one ay dapat mong tandaan, do you acknowledge that whatever you have is really God's or not at all? Ito ba talaga buong puso mo na naniniwala na yung buhay mo galing sa Diyos? So are you managing it the way God wants you to manage it? Kasi maliban na ikay dumating sa puntos na yan, kung ang iniisip mo pa rin yung buhay mo, you are the captain of your soul, you are the captain of your own soul, you are the captain of your own life, then you can never be a good steward. Right, kasi nga sa tingin mo, dahil sa kakayanan mo, dahil sa mga gawin mo, kaya nga meron kang bahay, meron kang business, meron ka nito, meron ka niyan, dahil masipag ka, dahil matalino ka, dahil meron kang kakayanan, then you cannot manage according to God's way. Kaya ngayon pa lang ay dapat yan isettle mo sa iyong puso. Look at the Bible sa Psalm chapter 24. Psalm chapter number 24. Ang sabi ng verse number 1, the earth is the Lord's, and what? The fullness thereof. Ano ibig sabihin ng fullness thereof? Lahat ng mga nandoon, lahat ng nandyan sa earth. Saan ka ba nakatira? Sa earth o outside the earth? Saan ka? Nasaan ka ba? Sa Mars? O sa Mercury? Saan ka? Saan? Saan ka natira? And ang katotohanan ay hindi mo maaalis yan. The earth is the Lord's. At lahat ng mga bagay na nariyan ay sa Diyos. Lagay mo yan sa isip at puso mo. Kahit pa sabihin mo yan, ay nakuha ko naman ito dahil sa pagsisikap, sa Diyos pa rin yan. Huwag kang mangangamkam. Masyadong marami sa atin ang nangangamkam. Ayaw na ayaw natin yung mga greedy persons. Ayaw na ayaw natin yung mga covetous. Yung mga hawak mo na, gusto pa rin kunin sa'yo. Yung cellphone mo, gustong nakawin sa'yo. You see, but this is the way of life in this sinful world. Kaya dapat ay matandaan mo bilang anak ng Diyos, do not be covetous of things that is not yours. Ngayon mga hilig na akin to ay, sige, di sa'yo kung sa'yo. Pero ang alam ko ay sa Diyos yan. Minamanage lang natin. Pinag-iingatan lang natin yan. Yan po ang dapat mong ilagay sa puso at isipan mo. Sabi mo pa naman, ikaw ay Kristiyano, naniniwala sa salita ng Diyos. Amen? Naniniwala ka sa salita ng Diyos. Eh bakit covetous ka? Ba't mo inaangkin ang sa Diyos? Ba't hindi ka nagpapadikta sa Diyos? Sasabihin mo pa, this is my own life. This is my own future. And I will direct it the way I want. This is my money. This is my talent. This is my time. Oras ko to eh. Anong oras mo? Oras ng Diyos yan. If the Lord takes away your life, He can take it anytime. Ay, dapat na naiintindihan natin. Kaya ilagay natin yan sa puso natin. Amen? So, katiwala lang tayo. Kaya dapat mayroon ka lagi na assessment sa buhay mo bilang isang katiwala. Every time you retire, in the evening, dapat ay mayroon kang panahon
Panginoon, nagawa ko ba lahat ng mga pinagagawa mo sa akin? Have I been faithful of the things that you have given me this day? Malimit sa atin, wala. Pagpagod na, tulog na lang. Nagpe-pray pa nga lang yan eh. Mga ganun na yun. Malimit naman, natutulog doon saan? Katabi ang cellphone. Kasi nagpe-Facebook pa. Yun. Pero walang panahon na sabihin at may pag-usap sa Diyos, a good steward should always ask the Lord. He gave you this day. Naniniwala ba kayo na binigyan ka ng Diyos ng araw na ito? Nung kinakanta natin, this is the day that the Lord has made, Pero tanong ko sa iyo, ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin, natanong mo na rin ba sarili mo, Panginoon, ginawa ko ba yung lahat ng pinagagawa mo? Ba't ang tahimik ang mundo? Malayo pa ang Christmas. Bukas pa lang mag-i-start ang awaiting people making list. Buying special gift. Bukas pa yun mag-uumpisa, Setyembre. Bare months na. Magtatapos na naman ng taon. Kumusta yung taon na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ano nagawa mo? Yung ibinigay sa iyo ng Panginoon lahat ng mga bagay sa buhay mo, anong ginawa mo? You see, you must be a good steward. So you must understand that everything comes from Him. Therefore, kaya nung ikaw at ako ay maligtas, yung kaligtasan na yung tinanggap, anong ginawa mo rin? Did you receive your salvation? Sino pong nakatanggap ng kaligtasan? O anong ginawa mo sa kaligtasan yan? Ano? Ano na nagawa mo sa kaligtasan yan? Tinago mo? Walang nakakaalam? Itinago mo yung kaligtasan yan, ni yung kapitbahay mo, hindi niya alam na ikaw ay ligtas? No yung mahal mo sa buhay, hindi niya alam na ikaw ay ligtas? Tinago mo lang yun? Ay dapat yan, kung binigay ng Diyos sa iyo ang kaligtasan yan, dapat you work out your own salvation. Yun ang nakalagay sa Philippians chapter 2. To work it out. Hindi ka magtatrabaho para maligtas ka, kundi i-work out mo yun. Because you are and I am a steward of the gospel, because that gospel is a gift of God. Binigay niya sa atin yan. So how did you make use of that salvation? Yung mga kaalaman, mga verses na alam mo, binigyan ka ba ng kaalaman ng Diyos? Binigyan ka ba ng memorya? Hello? Binigyan ka ba ng memorya o ikaw ay laging makalimutin? Ano kaya? Sino pa dito ang si Mr. and Mrs. Limot? Meron ba dito? Wala, no? So hindi ka nakakalimot. Yung mga verses na alam mo, kumusta naman? Anong ginawa mo doon sa mga memory verse mo? Anong ginawa mo? Ay, dapat meron kang ginawa. Masasabi mo man lang, Pastor, Panginoon, maraming salamat doon sa Hebrews 10:25. Forsaking not the assembling of ourselves together. Nagawa ko, andito ako ngayong gabi. Amen. Yung sinabi mo na yung mga babae ay dapat nagsusuot ng pambabae at yung lalaki nagsusuot ng panlalaki, ay nagawa ko yun. You see, what did you do with all the verses that you have had? Nung ginawa mo yun, yes, God has given you your memory. So, you see, God has given us many things, and so we ought to be good stewards.
And tanda natin, the end of it ay dapat talaga, dahil nga gusto ng Diyos na maging steward tayo, siya ay matutuwa sa atin kagaya ng pagkatuwa niya dito sa poor widow woman. Biro mo yan, kahit pa siya ay tingnan dalawa ang kanyang description. Mahirap na, biyuda pa. Maraming biyuda na mayaman. Di ba? Maraming biyuda na mayaman. Pero ito, mahirap na, biyuda pa. Wala nang asawa, wala pa pera. Buti pa yung iba, wala asawa, pero mapera. Pero siya, tingnan nyo, kahit pa siya poor and widow, the Lord said, alam mo, ang dami niyang naibigay. Ang dami niyang naibigay sa kakarampot kong ipinagkatiwala sa Kanya. Hello? Ang nakakalungkot ay yung ang dami kong ibinigay, pero kakarampot ang binigay niya sa akin. Yun. Kaya bilang mga anak ng Diyos ay dapat naintindihan natin ito. Na yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung ibinigay niya ay magawan mo ng paraan so that it can give glory to your God. Because that is indeed stewardship. So kahit man sabihin mo na iisa lang yung binigay sa akin, talagang sa lahat ng mga matatalino, ako yata yung na laging 65. Pero sabi ng Panginoon, this 65ers has cast in more correct things than they all. Bihira. Biro mga anak, kakarampot ka naman kasi ang binigay ko sa kanya. Talagang pang 65 lang siya. Pero biro mo, tingnan mo yung nagawa niya, more than 65. Naintindihan yun? Bagsakin talaga siya. Hanggang doon lang. Yun lang talaga yun lang talaga nagkakasya. Yun lang talaga nagkakasya. Pero tingnan mo, kahit kakarampot yung binigay kong sa kanyang ganyan, ay pampirang dami niyang nagawang ibang mga bagay. Amen! Praise the Lord. Yan ang totoong stewardship. Are you saved? Amen! Kaya nga, ang Panginoon, lahat ng mga dadyan, dapat i-acknowledge mo na galing sa Diyos sa'yo para kayo makagawa ng paraan. Amen! Oh, hindi pala ako ginawa ng Panginoon ng ganong kapoging itsura. Pero napatangos ko naman ilong ko. Pero napatangkad naman ako. Hindi naman ako biniyayaan ng kahit man lang sana 5'5", nasa 4'9" lang Pero napatangkad ko. Naglagay ako ng takong na... Di ba tingnan mo yung mga ginagawa nila? Akala mo naman ang tatangkad. Pero bakit nga? Kasi gumagawa sila ng paraan. Di ba? Mga manager yan. Yun yung mga characteristics ng mga manager. Na natutuwa ang Diyos na sa kakarampot niyang mga naibigay sa Kanya, pero nagagawa ng paraan. Hindi ba natutuwa rin kayo sa mga ganong bagay? Na ang liit-liit niya, pero tingnan mo. Bakit nung tumabi sa'yo, parang matangkad pala. Tinignan mo sa niya, bakit ka matangkad? Akala ko ba 5'2" ka lang. Siyempre, may secret. May nagagawa siya sa mga kakarampot niyan. Dapat ganun tayo. Amen? Kasi natutuwa ang Diyos. A poor widow, yet has cast much more than they all. Yun talaga ang nais ng Diyos sa atin. Kaya wag kang
mai-insecure sa iba kung yung iba ay ganito, buti pa sila, tapos ikaw ay ganito lang. May insecure yan. Be a good manager. Manage your height kung ang height ay kulang sa'yo. Manage mo ang iyong di ba, ang gagaling nga yung mga babae na mag-manage nung ilong nilang, yung walang bridge. Nalalagyan nila ng bridge yun. Pag tiningnan mo, parang ang tangos-tangos, di ba? Oh. Tingnan mo yung mga kilay nila na wala naman talagang kakilay-kilay, pero minamanage nila, nagkakakilay pa sila. Oh. Paano yun? Marunong sila mag-manage eh. Abay, dapat yung ganong klase makita sa mga Kristiyano, lalo na sa mga taga-CBBCLB. Amen? Kakarampot man yung ibinigay sa'yo, nagagawan mo ng paraan. 5 pesos? 5 pesos talaga itong ulam na ito? Pambira, bakit ang sarap-sarap? Aba, ay may secret yan. Ano kayang secret yun? Hindi ko alam. Di magic sarap. You've got to be a good manager. Amen. Dahil yan nga ang nais ng Panginoon sa atin. Okay. So, how did she do it then? Sa kakarampot na yan, ano bang ginawa ng babaeng ito para magkaroon ng napakagandang commendation ng Diyos? Gusto mo niyong malaman? Okay, number 1. Tingnan niyo sa verse number 1. Ano sabi? And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. Ano yung treasury na yan? He's talking about the Word of God, the work of God. He's talking about God's house. So you see, a good steward has given to God in God's work. Makinig. Siyempre dapat doon mo ilagak yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Saan? Sa kanyang gawain. Kasi may gawain ang sanlibutan. May gawain ang dyablo. Yun ngang ginagawa mo dati, di ba? Bago ka maligtas, nasa gawain ka ng dyablo. Ano mga gawain ng dyablo? Sugal. Anong gawain ng dyablo? Ay di chismisan. Anong gawain ng dyablo? Ay kumanta ng my way. Ano ang gawain ng dyablo? Ay di magmura. Ano ang gawain ng sanlibutan? Ay para sa kanilang sarili, magpayaman para sa sarili. Anong gawain ng sanlibutan? Is to have fame, siyang sikat. Pero ang gawain ng Diyos, ang Diyos ang dapat na maitaas. Amen. He must increase and I must decrease. Kaya dapat tandaan mo na yung ibibigay mo ay dapat sa gawain ng Diyos. Because He will never command something that you give to the world or to yourself or to the devil. Matutuwa ang Diyos na ikaw'y magbigay. Saan? Sa kanyang gawain. That's why He made the church. He founded the church. Kaya nga ho, ano sabi ng Ephesians chapter 5 verse number 26? That He gave Himself for the church. Ganon kahalaga yun na ibinigay niya yung kanyang buhay sa simbahan. Have you found the church? Nakita mo na ba ang simbahan? Nandun ka na ba sa simbahan? Aba, edi diyan ka magbigay. Hindi sa radyo. Hindi sa telebisyon. Kundi saan sa gawain ng Diyos, doon ka magbigay. So, treasury. Tandaan nyo yung treasury doon sa panahon na yan, meron sila doon sa treasury na tinutukoy doon sa templo. Ang treasury, merong 13 usually na chests.
Yung lagayan ng pera. 13 yun, 13. 13. Ganong karami yun doon. Now, ano ang mga yan? 6 dyan, 6 doon sa 13 yan, ay ginagamit nila para ilagay yung tinatawag nating voluntary oblations. So yung 6, para sa voluntary oblations. Yung isa naman ay yung para sa sin offering. Kaiba yun. So 6 nakalaan para sa mga voluntary oblations. Yung isa naman ay para sa sin offering. Yung isa naman ay para sa trespass offering and turtle offering. Yan. Yung isa naman ay para sa mga fluxes, yung mga may sakit. Yung isa naman para sa mga bagong nanay. Oh, sa mga bagong nanay, dapat may offering sila. Oh. Ba't nag-o-offering ang mga bagong nanay dati? Kasi nga, it's a blessing to have a child. Oh. Yung mga walang anak nung unang panahon, di ba? Anong tawag natin ngayon? Yung mga walang anak, single mom. Yung walang anak. Sabagay nga naman, single. Yung walang anak. Ano tawag doon? Baog. Oh, baog yun. Hindi single mom yun, Brad. Okay. Baog. Pag baog yan, ayaw ng Panginoon yun kasi walang bunga. Fruitless eh. Parang Kristiyano na walang bunga, galit ang Diyos yan. Kine-curse nga ng Diyos. Tandaan nyo yung fig tree, di ba? Nung kumuha siya ng bunga sana, gutom siya. Wala man lang bunga yung fig tree. Kaya sabi ng Panginoon, wala nang kakain sa'yo. Ayun, ano nangyari? Natuyo. Nag-dry, namatay. Kasi ayaw ng Diyos talaga, yung walang bunga. Eh pag ikaw ay nag-asawa, kaya ka nag-aasawa, para nga magkabunga. Kaya, yung walang asawa, single mom. You made my day, brother. Okay. yung walang anak. So, meron silang mga yan. Meron siyang offering. Okay? Tapos, meron ding lagayan para sa mga sacrifice naman. Pag ikaw ay Nazarite, ikaw ay mayroon ding bahagi doon. Pag Nazarite, alam mo yung Nazarite? Wala sa lep. Hindi. Yung Nazarite, yun yung mga nagkaroon ng kumbaga sa Tagalog na manata. Oh, yung meron silang promise sa Diyos na ito lang yung kanyang gagawin. Ayan. Yun sa mga panahon na yan, Nazarite ang tawag niyan. Si Samson ay Nazarite. Kaya nga hindi siya po pwedeng uminom ng alak, hindi siya po pwedeng magpagupit noon hanggang hindi natatapos yung kanyang misyon. Kasi basta may mission ka, dapat talaga ito lang yung gagawin mo. Yan, yung Nazarite ang tawag natin diyan. So sila, meron din silang offering, meron silang chest para doon inilalagay yung offering nila. Meron din tinatawag nating trespass offering for the lepers or yung mga leprous men. Hiwalay yung kanilang mga offering. Hindi yan inihahalo. Kaya sila, although sila ay hindi po pwedeng makihalubilo nung unang panahon, pero meron pa rin silang panahon para magbigay ng offering doon. Oh. And then, meron din tinatawag natin yung free will offering in general. Yung oblation kasi, meron niyang specific. Pero ito naman, a general free will offering. Kahit ano, basta free will offering mo yan, meron ding lugar. 13 na uri ng pagbibigay. Saan? Sa gawain ng Diyos. Naintindihan natin. Hindi ba? Similar to sa ating offering envelope. Nakita niyo yung offering envelope? Ba't ang dami-dami naman pagbibigay dito sa church na to? Meron nang, ano ba nakalagay dyan? Tingnan niyo ang offering envelope niyo. May tithes. Ano pa?
May love offering. Ano pa? Para saan ba yung love offering? Para sa soul winning natin yan. Ano naman love offering? Yung faith promise. Para sa missionaries yan. Pinapadala natin yan. Ano pa? Lot and building. Para saan yan? Meron niyang lot property expansion at saka meron ding pang-renovate. Pag yan ay mga dapat mga ayusin. Diyan natin din kinukuha. Okay, ano pa? Transport. Ano pa? First fruits. Ano pa? Yan, special gift. Yan ay mga, kapag meron mga pangangailangan ibang mga pastor na sa ibang lugar, mga nasunugan kung minsan, may nagkakasakit, nagbibigay din tayo through that. Ano pa? Sped, yun. Ano pa? Sa keepers. Ano pa? Ang dami, no? So, ibig sabihin, lahat may pagkakataon magbigay. Pagkatapos, wala ka pang binibigay. Sabihin mo sa akin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, alam nyo, binibigyan tayo ng opportunity sa gawain ng Diyos para talaga maibigay natin yung mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya dapat matutunan mo na magbigay sa gawain ng Diyos. Now, hindi ka makakapagbigay kung hindi ka pa nagbabalik ng tithes mo, kaya hindi ko binanggit pa yung tithes. Dahil ang pagbibigay dapat galing sa'yo. Yung tithes, yan ay sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi sa'yo yun. Kaya magbibigay ka na lang kapag ikaw, pag yan ay hindi ka. Kasi yung hindi sa'yo at ibinigay mo, anong tawag doon? Biro mo yung relo niya, ibinigay mo sa birthday niya? Ano tawag doon? Bigay ba yun? Hindi, nagnakaw ka para ibigay. Sa kanya yun eh. Toothbrush niya yun, binigay mo sa kanya. Hindi ka makakapagbigay nung hindi sa'yo. Kaya nga, doon sa income natin, sa binigay ng Diyos sa'yo, 10% belongs to the Lord, that is His. Babalik lang natin yan. And then, ikaw ngayon ay, kung ano na yung sa'yo, yun doon ka ngayon magbigay. Dahil yun ang talagang magbibigay. Kaya nga, tingnan nyo. Itong poor widow woman na yan, binigyan siya ng Panginoon na lahat ng 2 mites, binigay niya lahat yun. Kaya sabi ng Panginoon, biro mo yan? Ay dapat, di ba, anong tithes ng 2 mites? 10% yan. Dapat doon lang siya nagbigay, pero binigay niya lahat. Kaya tuwan-tuwa ang Panginoon. Yung iba, ang lalaki ng binibigay. Di ba? Nung sabi niya ng Panginoon, they give the rich men casting their gifts into the treasury. And they gave what? Anong observation ng Panginoon? Verse 4, for all this have their abundance cast in unto the offerings of God. Sila nagbigay doon sa kanilang abundance, doon sa kanilang mga konti-konti lang, barya-barya lang ang kanilang binibigay. Ay, ang dami nilang pera. Pero ano lang, kukonti, pero kumpara sa 2 mites, marami na. But the widow woman gave all. Amen. Sila, sa kanilang abundance. That's why the second reason why God loves and commended this woman is not only that she did not only give to the work of God,
but she did not give out of convenience, and of her abundance she gave all. Kung minsan tayo nagbibigay kasi meron tayo lang. Meron pa naman tayong panggastos, pwede mo nang bigay. Para lang yung ay, bago naman na itong bago naman na yung washing machine, binigay mo na kina Brad yung kasi sira naman na yan. So, bigay mo na, di ba? Sa kanila na lang yun, marunong naman siya mag-repair. Hindi yun bigay. Although magandang bagay naman yun, kaya lang hindi dapat ganun. Amen? Naintindihan niyo ba? Single? Okay. Then verse number 4. For all this have their abundance cast into the offerings of God, but she of her what? Penury. Ano bang penury? Yung salitang penury yan, deep poverty. Kahit pa sobrang hirap na yan. Natatandaan nyo sa 2 Corinthians chapter 8 verse number 2, itong ugali ng mga Macedonian churches. Di ba? Nakapagbigay sila. Tingnan nyo, 2 Corinthians 8:2. Anong sabi? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. You see, they, in their affliction and in their deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. Anong meron sila? It's really grace. Biyaya ng Diyos, kaya niya nagawa. It's not convenience that made them give, but it is the grace of God. Amen. Biyaya ng Diyos yun. Kaya natutuwa ang Panginoon. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, yung pagbibigay mo ba sa gawain ng Diyos, biyaya talaga yan? O something out of your abundance? Bilang mga anak ng Diyos, maging kagaya tayo ng widow woman na ito, that we do not have to give in our abundance, but we give according to the grace of God that is bestowed upon us. Yan ang dapat ugali natin sa ating stewardship. Sa biyaya ng Diyos mo gagawin yan. Sa penury. Alam bang ibig pagsabihin ng penury? It's just a cramping or oppressive lack of money. Pampira yan. Kaya pag sinabing penury, hirap na nga siya, na-o-oppress na nga siya, minamaliit na nga siya. So hindi lang siya nahihirapan dahil kulang, pero minamaliit pa siya ng iba. Pinagtatawanan pa siya. Pero kahit man ganun, yan bang naniniwala sa Diyos? Tingnan mo nga, ikaw ay kokonti na. Wala ka nang, ayan, ay wala na sa iyo yan. O, tingnan mo, buti pa ako ganito, ganyan. That in her penury, yun po yung ibig sabihin yan. But in her penury, she of her penury hath cast in all. Amen. Kasi minsan, hindi ba ga? Marami natutuwa sa iyo, lalo na kapag ikaw ay nasa simbahan, naglilingkod sa Diyos, pagkatapos ay financially well off. Uy, makasama nga sa iyo, na swerte pala doon, nagiging mayaman. Yung mayaman yung mga kasama yan. Pinagpapala kasi ng Panginoon. Diba? Pero may pagkakataon na kahit na ikaw ay faithful sa gawain ng Panginoon, pero hindi naman kita pa rin. Hello? Amen. Pero tingnan yung widow woman na ito, kaya natuwa ang Panginoon.
because in her oppressive lack of money, yet she gave all. Hindi siya nagsasunwasama ang loob niya sa Panginoon. Panginoon, faithful pa naman ako mag-soul winning. Faithful pa naman akong magbigay. Bakit hanggang ngayon? Hanggang ngayon, Panginoon, hirap pa rin ako. Aba, ay makinig ka nga sa akin. Pakinggan mo itong poor widow woman. Hindi siya nagreklamo kahit pa nagkakaganon yung buhay niya. Dahil nga ang manager, handa dapat siya sa kahirapan. Manager yun eh. Ang manager, totoo, magandang ina-expect natin na lumalago. Pero ang manager din, dumarating yung panahon na walang-wala. Pero willing siya na kapag kukonti, natututo siyang mamaluktot. Kapag meron, yes po pwede. Pero kapag kukonti na, pwedeng maglagay lang ng belt. Pwedeng tubig na lang muna ang ulam. Yan po yan. Yan ang totoo na nagmamahal sa Diyos at siya natutuwa sa bagay na yan. That's why she can still give despite of her penury. Huwag lang tayong magbigay out of our convenience. At huwag kang magre-reklamo kung ikaw ay manager. Pag manager ka, this is a problem. I think there is a problem. Ikaw magsusolve. You face your problem. Hindi yung magre-resign ka na. Marami nagre-resign. Dahil mahirap na. Pero kapag maraming mga blessing, aba, ay gustong-gusto. Ang manager dapat natututo. Ang sabi ni Apostle Paul, whether he is in abundance or whether he is in poverty. Amen? Dapat yan matutunan natin, yung tinatawag nating character of contentment. Amen. Amen. Na masaya ka na ikaw'y napagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Amen. Na kahit ko konti ito, ay di pagyayamanin sa biyaya ng Diyos. Kumpara sa iba, marahil they are well off. Samantalang ikaw, yet you know that you are faithful, you know that you are doing the will of God, just keep on going. Dahil ang stewardship, sino nagre-reward? Ang Diyos. Amen. Siya magre-reward nun sa'yo, hindi ako, hindi yung panahon, kundi ang Panginoon. Just keep on doing it. Just keep on being faithful. Just keep on planting good seeds. See, bilang mga mananampalataya, so we ought to learn to give what the Lord has given to us, not out of convenience, but in fact by the grace of God, the strength that the grace of God gives us. And then third, it is given by faith. She gave by faith. Ano ba? Paano ba naging by faith yan? Siyempre, pag binigay niya, alam niya, na siya. Apa kakainin niya? Pero ano yung faith? Faith is taking God at His word. Ano ba sabi ng Panginoon? Wala pang naglingkod sa Diyos na nagpalimos ng tinapay. That's right. Alam niyo yun. Alam ko binigay ko to sa Panginoon. Amen. Preach on. Sa tingin nyo kaya, yung 5 tinapay at 2 isda, nakasya lang doon sa bata nung ibinigay niya. Hindi ba by faith yun? Amen. Makita niya ang daming mga malalaking mga mama. Ang lalaki naman yan. Kinuha ng
12 apostol pa yung nanguha sa kanya. Sa tingin niyo, siguro, paano nyo kaya i-re-enact yun? Dumating yung mga malalaking mama. Yung baon mo, akin na, akin na. Akin na, sabi ng Panginoon, bigay mo daw yung baon mo. Sasabihin ni Lloyd, simsam sa'yo. Hanggang nun diyan, makikipaglaban yun. Kasi wala siyang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, ibigay mo daw yung baon mo. Kakain tayong lahat. Pwede ba magkakasya ba yun? Para lang sa akin ito, mamayang hapon, tapos pag ako'y pauwi na. Anong kakainin ko? Siyempre, hindi rin makatanggi, tapos 12, tapos nakita pa niya si Judas. Ay di, bigay siya kakaagad. Nakakatuwa naman talaga pag iniisip mo yun, ano? Naghahanap ng Panginoon pangpakain sa 4,000, 5,000 ng mga tao. Mga lalaki pa lang yun. Gaano kaya kalalaki ang mga Israelita? Matatangkad yun. Hindi yan 5'2". Hindi yan 4'9". Matatangkad yan. Mga 5'6", ganyan, 5'5". Yan, mga 6-footer. Yan, ganun kalalaki. Di siya, tapos lumapit sila sa'yo. Tapos tinignan mo yan papakain. Naintindihan nyo ba? Nakikita nyo natin ang mga sarili natin? Magbibigay ako. Ito lang naman yung aking kinita. Ito lang naman yung So it takes faith. Kahit kailan, kapatid, makinig ka maigi sa akin. It always takes faith to give. And when you give, God's way of giving, He is pleased with your faith. So ibig sabihin, naniniwala ka that the Lord will provide. Amen. Nibagay, yan ang ugali ni Abraham. Amen. Nung sabi ng Panginoon, i-offer mo si Isaac. Nung i-offer niya si Isaac, di ba pangako ng Panginoon, siya ay magiging ama ng napakaraming nasyon. Nag-iisa na nga pagkatapos i-offer pa. Pero anong nakita niya? Ba't wala siyang reklamo? Ba't walang reklamo sino? Si Abraham. Kasi nga, dalawa ang kanyang nakita, ang lakas ng pananampalataya. Una, alam naman niya na si Isaac, ipinanganak siya, pero ang nanganak sa kanya, ilang taon? 90 years old. The deadness of Sarah's womb, alam naman niya yun, pero nagkaroon pa rin siya ng anak. So iniisip niya, i-offer ko ito, di baka manganganak pa si Sarah. Aba, may pananampalataya pa rin siya nun. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, sa akin manggagaling, ito i-offer ko. Di magbibigay pa rin ng Panginoon. Noon ngang 90 years old, nanganak yan. Di ngayon pa kaya 93? Mas malakas na yun. Mas matanda na eh. You know why? Because he has faith. He has faith. Ano pa yung pananampalataya niya? Ang sabi niyan, God is the author of life. He kills and He gives life. So kung ito man si Isaac, marahil ay may offer na niya, and there he would be lying lifeless. Patay na siya, just a cadaver. Can this God who can give life, can He not give life to a dead son? He can! Dahil ang Diyos ang nagsabi, i-offer mo sa akin yan. But He also believed that He is going to be a father of many nations. Kaya kung ino-offer niya ito, tiyak din, bubuhayin niya ito.
Bihirang pananampalataya yan, ano? Napaka-imposible naman, pastor, na yun ang naisip niya. Because God is a God of life. And He can also, nakita na nga niya nakapanganak na nga si Sarah. Silang dalawang ang mag-asawa na patawa. Pero nagulat na lang sila na nakapanganak. Oh, saan galing yun? Sa Diyos! O ngayon kung mamamatay man yan, bubuhayin yan sapagkat pwede niyang bumuhay. At alam ni Abraham that he can resurrect a dead person. Ganong kalakas yung pananampalataya niya. Kaya sabi ng Romans, he staggered not in unbelief. Hindi siya nagpasuray-suray. Alam niya talaga yung plano ng Diyos matutupad. He had faith. And so when he gave, he had faith. Amen. Dapat po sa ating pagbibigay ay dapat ganun din. Meron tayong pananampalataya. Yes, sir. Huwag pasuray-suray. You know, faith pleases God. Ano sabi ng Hebrews chapter 11? For it is impossible to please God without faith. Kung wala kang pananampalataya, kahit kailan, hindi matutuwa ang Diyos. Kaya dahil ikaw ay manager, then you must have a great faith. Magkaroon ka ng pananampalataya that God indeed will supply more. So yan yung pananampalataya, natututo ka na sundin yung kalooban ng Diyos, yung Word of God. And sabi ng Panginoon talaga, give and it shall be given. When you give in the work of God, and when you give by grace without convenience, without that, and you give by faith, then He will certainly bless. And just like this poor widow, He would say, has cast in more than they all. Oh, yan ang dapat na atin pong mga mananampalataya ay ating hinihintay sa ating buhay. Jesus really is interested in our giving. Binibigay mo sa gawain ng Diyos. Kaya nga ngayong linggo, we will have our treasure offering. Amen? A treasure. Bagay na not supposed to be out of convenience. Not of our abundance, but sa treasure. Mga bagay na minahal natin, mga bagay that is treasure in our hearts, in our minds, in our lives. At yun ngayon ang pagkakaloob natin sa Panginoon. Kaya may pagkakataon tayo na i-exercise natin ang ating pananampalataya. I may be in my the most difficult time of my life, but I can give my treasure to the Lord. Amen. And I am giving it in the church. I'm not giving it in the world. I'm not giving it to Henry C. Hindi ko ibibigay yan sa sanlibutan. Hindi ko yan ibibigay sa dyablo. Ibibigay ko yan sa gawain ng Diyos. And just like this poor widow woman hath cast in more than they all. Bilang mga anak ng Diyos tayo, mga katiwala. See, God has given us the opportunity to give. To give. Para magbigay. Ito na pagkakataon mo, kapatid. Amen. Kakataon mo. Kaya dapat nagpe-prepare ka. Pagkakataon mo na i-practice naman ang salita ng Diyos. I-practice mo at sasabihin, now I will have my treasure offering. Itong treasure offering na ito is an acknowledgement that God owns everything. Naniniwala ako dun na lahat ng bagay dito sa mundo ay sa Kanya. And the fullness thereof. That's why I'm going to give and give it into the house of God. Amen. Not anywhere, but in the house of God. Dadalhin ko yan para sa gawain ng Panginoon. Amen. At dadalhin ko ito at gagamitin ko ito. Although it would be inconvenient to me, I am going to give. Amen. And I am going to give by faith. Yes.
Because I want the commendation of my God. Dami niyang ibinigay sa akin. In the past few weeks, the past few years, ilang taon ka na, at ilan na yung mga binigay ng Diyos sa iyo. Napakarami nang binigay sa atin ng Panginoon. Kumusta naman ang bibigay mo sa Diyos? Pagkakataon mo di ngayong linggo. Amen? To have, indeed, give our treasure offering. Ngayong linggo. Let's check our hearts and prepare our hearts to really give as this poor widow woman. Amen? Yan po ang dapat natin as a manager para po yung ating pagiging steward ay hindi hanggang dito lang. Yung pakinabang mo lang sa buhay mo ngayon, dapat ang pakinabang niyan ay maging hanggang sa sangkalangitan. Kaya may pagkakataon ka, kapatid. And I hope and I pray that you are preparing very well. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin as we indeed prepare to show to you, patunayan po sa inyo, ang aming taos na paniniwala na ikaw nga ang may-ari ng lahat ng mga bagay maging sa aming buhay. At sa pamamagitan po ng aming treasure offering Sunday, kami nga po ay kagaya ng widow woman na ito, na ibigay ang amin pong offering na ito sa inyong gawain. Hindi para sa kahit na anong bagay, hindi para sa aming sarili, hindi para sa aming pamilya, kundi para sa inyo. At ibigay namin ito para sa inyong gawain, upang magpatuloy ang inyong gawain, upang higit pa na ang inyong gawain ay tumibay at lumago. Na may pagkaloob po namin ito, not in our convenience, but by grace, that even if, though there are hardships and hurdles in life, ay amin nga pong may pagkaloob. At kahit po, Panginoong Diyos, may bigay namin ito ng may pananampalataya sa aming buhay. Maraming salamat po sa pribilehyo na pinagkakaloob mo sa amin upang kami ay mabuhay ayon po sa inyong salita, and help us then that you would be glorified sa amin pong gawain ito. Maraming salamat po sa pagkakataon. Patnubayan mo po ang altar call sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, would you give just like this woman? At hindi tayo lumapit sa Panginoon at dito sa altar may pag-usap sa Diyos, Lord, let me follow. Let me indeed give as you wish me to give. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa iyo. Not in my abundance, but in the way you want like us. Not also in my anything, but by faith.